Good morning guys. Ayan, for today's video, welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Sa katunayan is nag-umpisa na pa ako maglaba. So ayan, dumating na po yung second batch po na material. I-deliver na po. Ha? Upod nila, right? Natapos lang natin maglaba guys. Ayan na naman yung labahan natin. At saka, natapos na din po silang maghakot ng dineliver na material kasi doon lang po binababa ng nagdi-deliver. Tapos, yung SIM is nandoon na sa taas. Mag-umpisa na po silang magbubong. Bubong na po sila dyan. Tatapusin yung pagbubong. Tapos yung pangsahig is nandyan. Tapos yung ibang tubular. Tapos yung metal cladding, yung wala pa. Kasi ino-order pa. Tsaka iyon po yung pang kwarto. So, nandoon sila sa taas. Mamaya na tayo akyat doon kung matapos na sila. At katatapos lang po namin kumain. Tapos, inuna ko muna yung paghangir kaysa panghugas at saka tapos na din po tayo. So ngayon naman is nandun sila sa taas, mag-umpisa sila sa trabaho. Ako naman is magpapahinga muna dahil ayan, meron na naman po tayong tupiin, tapos meron pa tayong hinihintay na another tupiin. Yung gagawin po natin is magpahinga muna. Tsaka parang may kumakagat sa akin, lamok or lamok. Wala, parang ano lang, maliit na langgam. Yan, maganda po yung panahon, medyo mahangin. So tayo is magpapahinga, as in magpapahinga talaga tayo dahil katatapos lang po natin maglaba. Nahirapan po akong maglaba sa mga puti kasi kinukuskus talaga. Yung puti, pag maraming dumi, hindi kaya ng washing machine. Kinakailangan mo pa din i-brush at saka kusutin. Okay lang yung mga decolor. Pwedeng 1, 2, 3 lang. Kaya nahirapan tayo sa puti at saka sa mga medyas. Diyan po tayo na nag-aaberya sa paglalaba. Yung mga puting uniform. Alam niyo naman yung mga bata, lalong-lalo na si Sansan. Yung puti siguro kung ano yung practice nila, nakaputi sila, yung ginagamit, yun po, maraming kuskusin. Hindi kaya talaga ng washing machine yung puti, kahit sino dyan na may kahit nga yung magpapalondre ka, natry ko na din yung mga puti, nako, hindi po katulad ng kinukuskus lang, minamano-mano na kalaba. Talagang hindi na kukuha yung mga dumi na iba. Tapos, mabango, pero madumi. Kaya, binababad ko yan, tapos, kinukusot, minamano-mano lang. Kay Mama Pix, palaging maraming labahan. May washing machine din si Mama Pix, pero mas po siya, mas ganadong maglaba po sa mano-mano. Yung washing machine pang lang po yan, pang uniform na pang kamadalian or hindi madumi yung damit. Tawag sa amin dyan is hindi matamog. Ganun. Pero kung susuotin mga mekaniko, agoy, wala yung laundry at saka washing machine. Hindi po yan garantisado. Lalong-lalo na sa mga puti-puti. Noong December nga, pa-laundry sila mamawalin. Siyempre tambak yung labahan, hindi kaya po yung maglaba dito dahil karamihan. So, pagkatapos ng laundry, ako po yung nag-ayos, nagbalik sa mga lalagyan ng mga damit. Yung mga pinalundry nila, wala, talagang hindi pa ako komportable dahil may amoy pa, yung sa kumot meron pang nakikita pang mga mancha-mancha. Mas talaga yung mano-mano. Oo nga, nakakapagod, pero mas mabuti yung mano-mano na paglaba.
Kasi parang nasasayang din yung sabon, kuryente, tubig. Tapos pag natutuyo na yung labahan mo, diyan mo nakikita madumi pa rin. Yun po yung pinagkaiba sa nagwa-washing, nagpapalaundry, kaysa sa nagmamano-mano. Yun lang. Nagpapaliwanag lang po. Nga, sabi ko, magpapahinga ako. Sila muna doon sa taas. Mamaya na tayo magsusorbi. A-update sa ginagawa nila. Mamaya na po yan. Mamaya na. Mamaya ng hapon. Sila sa lahat, nandoon sila lahat sa taas. Ako lang yun nandito sa baba. Tapos pa lang po ako magwalis ng sahig namin. Nandun sila sa taas. So, magkakadumi na naman. Pabalik-balik lang ha. Parang pabalik-balik lang ang kwento. Ganon. Yun ang pabalik-balik ng kwento ko. Wala namang problema yan. Scroll. Simple lang. Huwag manood. Yung iba naman yung manood. Sabihin na, yung kwento mo is pabalik-balik lang. Para lang sirang plaka, ano? May nag-comment. Sabi, kung bumili ng lupa si Mama Walin daw, tas magbahay para matuto, pabalik-balik na lang din po tayo dyan. Sa totoo lang, itong bahay, oo, kay Jing. Pero nag-usap sila ni Mama Walin na ipapaayos, papalagyan ng taas. Kasi yung rason, pag nagkakarami po kami dito, hindi nagkakasya. Nakikita nyo naman na kahit saan-saan sulok merong pong nahiga. Berobintahan ba yun? Mas advantage, ganun ba yun? Ewan ko. Sabi ko nga, kayo na lang po yung mag-correction. Mas maigi-igi po, meron po kaming taas, second floor, medyo magduluwag-luwag, madadagdagan yung kwarto, na para hindi po kami magsikip na oras na may magbabakasyon dito. Ganon po yung purpose. Sa mga nagsasabi po na bilhin yung lupa, oo, plano namin yan, bibilhin yung lupa. Pero may nagsuggest po na kung ibibili ng lupa dyan, imamawalin, payos na lang pataas yung ibibili. Kasi mapibili yung lupa, problemahin pa yung pagpatayo ng bahay. So yun, nagpaalam po kami kay Jing, ipayos yung bahay, pataasan. Sabi naman ni Jing, kayong bahala. Hindi naman ibig sabihin na si Jing walang karapatan dito. Siyempre, sa kanya pa rin ito. Bahay niya pa rin ito. Inaayos ni Mama Walin. Kasi nandito na nga sila Walin, dito na nga nagtira, dito nag-aaral yung mga bahay. So, yung ibibili na lang ng lupa. Kasi hanggang lang makabili ng lupa, walang bahay, hindi matitirahan kaagad. So ang plinano na lang yun, nag-usap sila ni Jing, ayusin yung taas. Okay naman kay Jing, at saka mas lumuwag pa yung kwarto ni Jing. Nandoon sa taas yung kwarto ni Jing, na yun din po yung plano ni Jing. Kung ipaayos niya yung bahay dito, yung kwarto niya is nandoon sa taas. Kasi kung unahin yung lupa kaysa sa bahay, matagal pang matirahan at babahain pa. So yun, pabalik-balik naman tayo guys. Nag-uusap sila ni Jing, nagpaalam na ayusin yung bahay. So ayun, pumayag si Jing. Yun nga, sabi ko, mas lumaki pa yung kwarto niya at nandoon din sa taas. Yun, bumalik na naman po ako para po maintindihan po ng lahat. Yung mga nagtatanong pa lang dyan, sa hindi pa alam, manood kayo ng mga nakaraang vlog ko kasi naikwento ko na rin po yan. Hindi yung manonood ka pa lang tapos yun kaagad yung i-comment mo, hindi mo
alam na yun pala na naikwento ko na, na-vlog ko na sa una. Tapos mag-upload ako ngayon, matitingnan nyo kung anong sitwasyon. Ayun, dire-diretso pa kayong magko-comment. Nanonood si Mama Walin, kasi si Mama Walin po yung nagpaayos dito, at saka hindi rin po ito sponsor. Masasabing sponsor pero binabayaran, kasi po meron pong mabait at malaking puso na nag-offer po sa kanya na pahiram ng pera, pinautang, pinautang, na yun po yung pinaayos po niya dito. Hindi ko alam kung ano po yung proseso ng pagbabayad, basta si Mama Walin yung nagpapayos at saka utang po niya ito. So klaro guys ha, sa mga nagtatanong dyan, kasi pabalik-balik na lang po yung magko-comment dyan, hindi pa alam, wag na lang po kayong mag-comment, kasi talagang sasagutin po kayo ni Mama Walin, ganun. Tapos yung nagsasabi po na para matuto yung mga bata, alam naman po nila yung mga kilos, mga kilusin. Talagang hindi lang po ako nagtitiwala po sa kilos nila, na yan nga yung rason ko, yung paliwanag ko. At kung hindi naman yung gusto, yung rason ko na sabi ko na ako yung trabaho, inaako ko yung mga trabaho, yung sa akin lang, hindi naman sa lahat ng na inaako, alam nila, nagtratrabaho naman. Binabalik-balikan ko lang po dahil hindi po maayos. Kung magmalaki na yan sila, kayang-kaya nila yung trabaho, hindi na tayo magtatrabaho, magre-relaxa din tayo. Katulad din sa mga naging alaga ko, 5 magkapatid, yung pag-aaruga ko tas trabaho ko, para yung ganito din sa mga anak ni Mama Walin. Pero nung malaki na sila at kinakailangan ko na pong umalis ako. At kaya nga, dito naman po ako nag-umpisa sa mga anak ni Mama Walin. Kasi sabi ko, mga apo ko naman yung babantayan ko, kaysa sa ibang bata na hindi ko kaano-ano, hindi ko kadugo, pero soldado po ako. Hindi naman ibig sabihin na magpapasweldo po ako. Yung sa akin lang, obligasyon ko rin na mag-alaga, asikasuhin yung anak ni Mama Walin, kung kaninong mga anak yan, kasi po sila nagtratrabaho. Kaya kung hindi ko po yan asikasuhin, babantayan, paano po makapagtrabaho, tapos paano po makakapangutang si Mama Walin, paano po siya makakabayad? Kung mag-uutang lang siya ng ipaayos, hindi pa siya magtatrabaho, anong magiging resulta? At walang magpapautang sa walang ibabayad, ganun. Simpleng simpleng pag-intindi lang po yung ganun. Hindi naman po sa sinasagot-sagot, ganun, sasabihin na ano na po yung ugali, masama. Hindi po, nagpapaliwanag lang po. Wag nyo na lang po akong questionin sa mga ginagawa ko. Oo, nandyan na tayo, patanda na, pero hindi ko po inano na matanda na ako. Matanda lang sa edad, pero yung lakas natin is parang bata pa. O nga, sabihin na mag-ingat, wag abusuhin. Nandun na po tayo. Nandyan na yung pag-iingat, pag-abuso, ganun. Kasi hindi naman po tayo isang kalabaw. Yung kalabaw nga is nagpapahinga din po ako. Kung makapag-sabi man ako sa vlog ko, nasasabihin ko, nako, napapagod. Part lang po yan ng ng araw-araw. Siyempre, napapagod, magreklamo. Kasi, hay, pagod ako, ganito, ganun. Sabi ko nga, nagkikwento lang ako kasi kayo naman po yung kausap ko araw-araw. Kahit marami po kami dito, hindi naman po kami nag-usap-usap, kundi kayo lang. Para akong buwang na salita ng salita na walang kasap. Siyempre kayo guys. Hindi ko naman po binabaliwala yung mga
concern nyo sa akin, na iniisip ko din yan. Sasabi ko, insakto sila. Pero, ano naman po yung gagawin ko? Pababayaan ko sila. Hindi. Ilang araw nga lang nawala ko dito. Hindi na magkanda ugaga. Yun lang po yung masasabi ko, na wag nyo na lang pong questionin kasi karapatan ko to, pagkatao ko po to. Bahala yung may gusto sa vlog ko, bahala na yung walang gusto sa ganun. Basta po ako nagpapakatotoo lang, sinasabi ko lang po yung mga kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga ganap-ganap, ganun lang. Kung ayaw nyo po sa mga ginagawa ko, sa mga pagreklamo ko, yun nga, sabi ko, hindi naman po yun problema. Kasi marami naman pong nanonood na iwan ko kung nababagot sila or ano. Basta, ang importante po dyan, may viewers po ako. At saka, may mga followers po ako. At mga nagsusubscribe sa akin. Siguro ko, yung nagsusubscribe, yung nagpapalo po sa akin, nagugustuhan nila po ako. Wala naman pong sapilitan, ganun. Kasi mas mayroon pa nga grabe sa mga nagblablag na yung mga binastos, naukihan pa ni Mita. Yung mga yung nag-viral na nangingihi sa sa Facebook. Nagba-viral yun. Umiihi lang ha. Walang sabi-sabi, basta umiihi. Yung views niya, nag-ano po guys, parang na-anhon ko yan, napanood. Nag $200 something. Ano yun, kung baga sa pera na po yan, 10,000 na po yan sa $200, sobra. Nangihi ka lang ha. Kaysa ako iniisip ko pa nga, ano kaya ang gagawin ko ngayon? Ano ba yung iko-content ko na hindi ako ibas, walang mag-comment ng masama, ganun. Iniisip ko din po yan. Minsan nga wala akong upload or content kasi nahihirapan po kung ano na naman po yung iko-content ko. Ano naman po yung iko-content ko na hindi magreklamo yung viewers ko, hindi magreklamo yung nanonood. Viewers nanonood ha. Doble na po yan. Ganun po guys. Hindi yun. Ibabalik ko na naman. Hindi biro po yung maging isang content creator na ganito, na syempre ako katulad ko na sabihin ko na ano na kaya yung gagawin ko ngayon na walang mag-comment na sus ganito ganon, yun guys. Ano lang, good vibes lang, pag good vibes lang po. So yan, nag-ano na po sila, tama na po yan guys. Baka mapaiyak pa ko dito, mapaiyak pa ko sa pagkikwento sa inyo kung iano ko lang lahat, ikikwento ko lang lahat, baka mapaiyak po ako guys. Pero yun nga, dinadaan ko na lang sa tawa, yung pagod, stress, dinadaan na lang natin sa pagod. So yung pagod natin nababawi, katulad ngayon magano na closing. So ayan, chinat po ako ng teacher ni Walin ni Chrislyn, na honor student na naman po siya. Sabi ko yun, nababahala din po ako kasi siyempre nag-DLC si Chrislyn. Sabihin ko, napapabayaan na ni Chrislyn yung mga lessons niya, hindi na po siya nakakapasok.
Hindi na po siya nakakapag-exam. Kahit naman po sila exempted sa exams, pero kinakailangan talaga na matuto din sila sa mga leksyon. In-stop naman yung pagpamodular sa kanila dahil pagod na, ganun. So, nabawi din po naman ni nabawi po naman ni Chrislyn. Yung grades niya mid-10, third grade, second grading to third grading, kasi yun po yung exempted na yun. Sinasabi naman ng ng principal na pag sila po yung manalo, mag-champion ng provincial, exempted pa rin sila sa grades, sa exam. Kahit naman po sila ngayon exempted na sa fourth grading, in-exam pa rin sila, pero hindi masasabi natin nakakabilib din kasi nahabol din ni Chrislyn yung mga lessons nila, na ngayon may sinasabing exam erat exam ngayon. Kahapon kay Pinsoy at Sia, ngayon kay Chrislyn. Parang NCE ganun, iwan basta ganun. Ang tawag naman ngayon erat. Hindi ko alam kung anong meaning ng erat na exam. Na kinakailangan hindi umabsent, makatake po. Honor student pa rin si Chrislyn. Tapos yun, nakakatanggap sila ng mga medal sa mga ginagawa nila. Pareho sila ng kuya niya. Ngayon yung kuya niya is mag-moving up na, mag-grade 11 na sa susunod na pasukan. Mag-grade 11 na si Sansan, si Chrislyn mag-grade 5 na, si Sia mag-grade 2, si Pinsoy mag-grade 5 na. Ngayon naman si Piyang gustong mag-transfer, pero sabi niya babalik siya ng grade 2 kasi gusto niya magka-classmate sila ni Sia. Yun lang yung ni Piyang. Transfer daw po siya dito. Ayan, sasabihin na naman magta-transfer dyan si Piyang, dagdag naman alagain. Lang po yan na magtra-transfer, pero balak na po talaga mag-transfer, pero parang hindi dito sa sa CAS yata, baka doon sa Compostela, kasi kung matuloy yung yung paglipat ng amo ng papa ni Piyang sa Cebu City, matuloy yung paglipat ng amo ng kanilang trabaho, or iwan ko kung ano yun, basta malilipat sa Cebu City, baka sila Rosan doon kay Jing mag stay or tumuloy. So balak naman ng amo ng papa ni Piyang kumuha din ng unit doon sa Casa Shiro sa Compostela. Yun po. Kasi baka naman yan, madadagdagan na naman yung yung alagain ni Mama Dax dahil dyan mag-aral si Piyang. No. Magpintay lang kayo ng mga bagay-bagay. Bagay-bagay ba yun? Sumara yung pintuan ko. Hindi multo, mahangin yung panahon. Yung purman. Natabunan na po tayo dito ng marine plywood. Yun po guys ha, nagpapaliwanag lang po ako sa mga hindi po nakakaalam. Tas yung magko-comment pa lang, manood lang po kayo, wag po kayong kumoment ng dire-diretso kasi hindi nyo alam po yung buong istorya na ganun. Kasi nanonood ko po yan si Mama Walin, avid follower, viewers ko po yan si Mama Walin. Pag hindi niya nagustuhan yung talagang siya po yung sagutin po kayo dyan. Yan lang po yung masasabi ko po sa inyo, na wag niyong sagarin po. Oo, nandyan na po tayo, natatanda po ako, natututo, hindi ko tinuturuan.
tinuturuan ko sila guys. Hindi nyo lang nakikita na nananabunot po ako. Nananabunot, nananampal, namamalo. Pag hindi po ako sinusunod. Bawal ipakita ko na sinasampal ko, sinasabunutan ko. Bawal ipakita kasi di ba bawal? Ganun. Bawal. Kailangan yung ipapakita natin sa vlog yung mabuti, yung mabuting yung mabuting guide. Ano ba yun? Basta ganun. English naman ng English tayo na hindi naman siguro nakakatugma. Hindi. Ako talaga, pareha kanina. Hindi ko ito yung totoo guys ha. Hindi ko maiwasan na paggising ko hanggang umalis sila, pumasok, na hindi tayo magbunganga. Hindi yung tinga natin yung tinga natin tumaas, uminit po yung ulo natin. Permanente po yan. Yun po yung nasasabi ko na stress. Na stress ha. Kasi palagi na lang. Hindi po nila inaano yung sinasabi ko. Katulad kay Sia kanina. Pagbibihis na lang ha. Ito po. Kapakita ko na lang sa inyo guys ha. Ito yung dalawang cargo niya. Cargo. Ito ha. Black at gray. Nung isang linggo, pinapasuot ko. Merkulis, pinapasuot ko sa kanya. Ibinalik ng papa niya kasi punit ito. Ang laki ng punit. Laki ng punit. So, tinahi ko yan kanina. Kaya kanina ko palang natahi. Kasi may hinahanap po ako na sinulid. Yung po yung nakakainis. May gumagamit ng sinulid ko dito. Karayong kinukuha, hindi binabalik. Tas hinahanap. Puro wala. So, nangyari po, yung tinahi ko dito na sinulid is puti. O, tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo ha. Ayan. Puti yung tinahi natin. Dito, ang laki ng punit. Pero dito, hindi naman klaro po sa labas. Yung tinahian natin. Yan. Hindi klaro. Hindi, masusuot na po yan. Tapos kanina, magbibihis naman, Merkulis ngayon. Bibihis. Binigay po ko itong cargo pants niya. Tapos, ibinabalik na naman ng papa niya. Kasi, punit na naman. Punit. Tingnan nyo ha, itim ha. Tapos yung tahi ko, puti. O, puti. Yung tinahi ko. Kasi nga, yung isinulid ko na itim, nawala. Pero yung katahi ko, hindi po yan klaro sa labas. O, tingnan nyo ha. Pero yung inano ko, puti. Tingnan nyo naman, kahaba-haba ng punit. Kahaba-haba ng punit dyan. Yan. Pero hindi klaro yung katahi ko. So, di naka-cargo jeans pa rin siya ngayon. Kasi 3 po yung cargo jeans niya, yung violet. Sabi ko sa kanya, pag umuwi ka mamaya na punit po yan, nasuot mo, papadala ko yan bukas sa'yo. Papabigay ko sa teacher mo, siya yung papagtahiin ko. Yun po yung sabi ko kay Sia. Sia, may smile lang. Sabi ko, anong ginagawa mo sa eskwelahan na napupunit yung cargo pants mo? Nag-i-split pala siya. Siguro ko may pangarap ni Sia na maging gymnastic din. Kaya gano'n. Kasi kung ganyan ang gusto mo, maging gymnastic ka, mag-transfer ka doon sa Compostela, doon ka kay Tito Jing ka pumasok, doon ka mag-aral para maging gymnastic ka. Ganon. Sige, maganon yung tingin ko kanina. Ganon guys. Kung lahat po ng kilos namin dito, iano ko, baka ma-distracted na ako, maano po ako, ano po yun? Basta ganon, baka maano na yung channel natin, mawala, mabawal ba? Mabawal, ganun.
Violation tayo. Kung lahat po ng kilos ko, kung ano ako talaga, baka na-distracted na tayo or na-violation. Ganun po guys. Oo, mabait tayo. Pero, pag meron pong panahon na yung sungay natin, kailangan lumabas. Yun. Lumalabas din minsan. Yun guys nagpapaliwanag lang po ako. Vlog lang po ito. Personal ko at saka walang personalan po. Yan po. So, ayan. Mamaya naman yung update. Sabi ko magpapahinga ako. But, mamaya naman yung update natin sa D14 sa second floor. Pahinga na tayo guys Pahinga na tayo kasi pagka maya magpapa-snack na naman tayo ng trabahante. 2:00 na. Magpapa-snack na tayo. Magpapa-snack na naman. Ayan. Dito ka lang muna. Mamaya ka na. Maghihintay pa tayo ng may matutuyo pa na tupiin. Nakuha silang buko. Ayan. Kasi yung bunga ng buko dyan is malapit na. Madali nang kunin. So, ayan. Binaba ko. Bubuksan natin. Tayo po yung kakain. Ayan. Sakto lang na pang salad. Ayan na po guys. Malaman po yung isang buko. Wala naman tayong gatas. Lagyan po natin ng kaunting asukal. Tayo po yung i-snack. Mauuna tayong mag-snack sa kanila. Ang sarap. Mauuna tayong i-snack. Buko snack. Manamis. Sarap ito kung may gatas. Ngayon naman guys, may stress naman yung papabits natin. Kasi inutusan kong bumili ng snack. Tapos, pinapadaan ko sa Lapinsoy at Sia. Ang nangyari po guys, yung mga bata na dalawa is nandito pa. Nandito na. Si Papa Bits wala pa. 3:30 na po yung oras. Siguro si Papa Bits is nandoon sa eskwelahan, naghihintay sa kanila. Kasi yung tagpuan nila is sa flagpole. Naglakad yung mga bata papauwi. So magagalit na naman bukas si Papa Bits. Utusan natin na sunduin. Sasabihin nila, wag nga kasi naglalakad. Yan guys. Ayun, pinaano namin kay Paul. Pinuntan si Papa Bits doon sa eskwelahan. Kay sigurado po is naghihintay yun sa dalawa. Yung dalawa. Nagtatago. Kasi sige. Gagalit ngayon si Papa Bits sa inyo. Naglakad lang yung dalawa guys. Galing doon. Ang init. Sinasabi pa ni Sia sa'yo, Mama Dang, pagod na ako. Nandun na si Papa Bits, sinusundo sila. Ang lang po nun is, nagdiretso siguro si Papa Bits bumili ng tinapay, inuna, bago magpunta ng eskwelahan. Kasi yung labas nila is 3:00. Talaga, 3:00.
naglakad papauwi. Stress naman yung papabits natin ngayon. Magbubunga nga na naman. Tapos pag alas 4, si ano naman yung susunduin, si Chrislyn, kasi alas 4 yung labas. Pag inutusan natin si Papa Bits, yan, di na yan susunod. Sabihin, hayaan mo na lang yan, hayaan, paglakarin mo na lang din yan, ganun, damay-damay na po. Yan, maakyat na yung Papa Bits nyo, mag-i-snack na po siya. Kahapon pa pala plano ng dalawa na na maglakad o pauwi. Kasi sabi ni Christian at sa kani Paul kahapon na nakasalubong na lang daw nila, nasa highway na. So plano talaga nilang maglakad. Na timing lang po na si Papa Bits yung magsusundo. Matagal na daw po siya doon sa school. So yan, hindi makakalabas ng kwarto. Hindi makaka-snack. Ay, mga bata talaga. Yan, guys. Pag nandito si Piang, mas masaya. Pero si Piang, hindi naman po yan alagain. May isip si Piang. Malaking tulong na nga kay Mama Rosaan. Malaking tulong na po. Yun lang, sabi lang ni Piang na gusto lang niya daw dito mag-aral. Pero babalik siya ng grade 2. Kasi grade 2 siya doon yan sa Tacloban. Tapos si Sia mag-grade 2 pa lang sa sunod na pasukan. Gusto niyang mag-grade 2 para daw mag-classmate sila ni Sia. Yun lang yung sinasabi ni Piang. Pero wala namang masama kung si Piang talaga dito mag-aral. Walang masama. Hindi naman po yan alagain masyado si Piang. Akyat tayo, guys. Malapit nang mabubungan lahat. Dito lang muna. Yung banda dito, hindi muna lagyan ng bubong. Kasi iba yung forma yung pagbubong dyan. Or meron pa silang ilalagay. Yan. Kung umulan, medyo hindi na po makakabahala. Wala nang masyadong mababasa sa baba. Kung hihintayin na lang po yung metal cladding. Tapos yan, makakagbubong na po sila dito. Unahin muna yung pagbubong dito, banda. Yan, nabubungan na po nila lahat. Yan, thank you for watching po guys kasi nagpapasound si Papa Bits. Bye bye po.